Ang mayaman kong asawa. Kabanata 2061 Pagkilala sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito, kinansela ni Qin Yu ang planong ito at nagpa siya na hanapin si Jiang He. Bagamat mukhang mapagkakatiwalaan si Holy Saintess Gu, hindi siya lubos na kilala ni Qin Yu. Si Saintess Gu ay talagang isang hindi kapani-paniwalang, mapanlinlang na tao, at walang makakaunawa sa kanya. Gayunpaman, iba si Jiang He. Sina Qin Yu at Jiang He ay nagmula sa parehong lugar. Not to mention he totally trusted him, but it was almost there. Sinasabi na ang pamilyang Jiang ay iba sa iba pang maharlikang pamilya. Iniisip ko kung totoo ito, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Sinabi ito ni Jiang He sa kanya, at nag-aalinlangan si Qin Yu. Ang lugar na ito ay medyo malayo sa pamilya Jiang, at kailangan ni Qin Yu na gumamit ng teleportation formation. Gayunpaman, si Qin Yu ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon ngayon. Tinumpa niya ang banal na Panginoon ng pamilyang Si, kaya malamang na nasa lahat na ng lugar ang utos ng pagpatay ng pamilya Si para kay Qin Yu. Sana hindi ako ang target nila sa ngayon. Nagagawa lamang ni Qin Yu ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang panloob na Qi habang tahimik na nagdarasal sa kanyang puso. Kailangan niya ng 3 teleportation formation para maabot ang pamilya Jiang. Bagamat sinubukan ni Qin Yu ang kanyang makakaya na itago ang kanyang panloob na Qi, nakaramdam pa rin siya ng labis na pagkabalisa. Pakiramdam niya ay binabantayan siya ng lahat saan man siya magpunta. Tulad ng inaasahan ni Qin Yu, ang pamilyang Si ay talagang naglagay ng bounty sa kanyang ulo. Hanggat makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa Qin Yu, maaaring makakuha ng 100 milyong spirit coins o kahit isang kondisyon sa pamilyang Si. Ito ay maliwanag na ang pamilyang Si ay nagtiis sa Qin Yu sa sukdulan, halos katumbas ng misteryosong taong iyon ng lahi ng demonyo. Bilang karagdagan sa ipinahayag na bounty, ang pamilyang Si ay nagbigay din ng bounty sa numero 1 assassin organization sa Holy Region. Ang organisasyong ito ng assassin ay tinawag na Netherworld Palace. Ang Netherworld Palace ay isang misteryosong organisasyon ng assassin na itinatag sa loob ng daan-daang taon. Isang grupo ng matuwid na tao ang unang nagtatag ng organisasyong ito upang parusahan ang kasamaan at itaguyod ang katarungan. Gayunpaman, ang Netherworld Palace ay unti-unting bumagsak sa paglipas ng panahon, nagiging masama at malupit. Sa huli, ito ay naging isang assassin organization na pumatay para sa pera. Ang Netherworld Palace ay napaka-misteryoso, at mayroon itong maraming nangungunang martial artist. May mga chismis pa nga na maraming True Saints ang nasa Netherworld Palace, at walang gustong pukawin sila. Si Qin Yu, nang marinig ang balitang ito, ay hindi napigilan ang pag-urong ng kanyang leeg at mahinang bumulong, mukhang maliit na tao ang banal na Panginoon ng pamilyang Si. Ilang salita ko lang siyang pinagalitan. Hindi nag-alinlangan si Qin Yu na kung hindi dahil sa pagkakaroon ng Chaos Grave, ang pamilya Si ay nagpadala sana ng mga True Saints para hanapin siya. Sa kabutihang palad, walang panganib sa ngayon. Pagkaraan ng 2 araw, sa wakas ay dumating si Qin Yu sa pamilya Jiang. Ang pamilyang Jiang, isa sa 9 na maharlikang pamilya, ay matatagpuan sa isang magandang tanawin sa banal na rehiyon. Ang mga bundok dito ay nakasalansan at nagsasapawan, ang berdeng tubig ay umaagos, ang mga sinaunang puno ay umabot sa langit, at ang mga ibon ay umiikot sa paligid. Para itong isang paraiso, puno ng tula at pagkakatugma. Ang mga malalaking batong leon sa magkabilang panig ay marilag na parang sinasabi nila ang maluwalhating kasaysayan ng pamilya. Sa gatehouse, ang napakalaking salitang Jiang ay maningning at nakasisilaw. Pagkapasok niya sa gate, nakita niya ang mga platform at pavilion sa magkabilang gilid ng puliko-likong landas. Ang mga bulaklak at mga puno ay tumubo, na may mayayabong na mga dahon, at ang umaagos na tubig ay bumubulong. Ito ay tulad ng isang magandang landscape painting scroll. Ang aura ng pamilyang Jiang ay hindi mas mababa sa aura ng pamilyang Yan. Bagamat hindi ito nakatayo sa langit tulad ng pamilya Yan, nagparamdam pa rin ito sa mga tao ng pagtaas ng emosyon at kahangahangang damdamin. Huminga ng malalim si Qin Yu at naglakad pasulong.
Isang natural na hadlang ang biglang lumitaw, na hamarang sa dinadaanan ni Chinyu. Kasunod noon, isang multo ang lumitaw sa harap ni Chinyu. Sino ang pumapasok sa aking pamilyang Jiang? Tanong ng multo. Ito ang kaibigan ni Jiang He, nagmamadaling yumuko si Chinyu at sinabi. Senior, pakisabi sa kanya na hinihintay ko siya sa labas ng pinto. Sino ka? Tanong ng multo. Kumunat ang noo ni Chinyu. Sa isang sandali, hindi niya alam kung dapat ba niyang ibunyag ang kanyang pagkatao. Ako, si Jiang He's friend. Medyo nahihirapang sabi ni Chinyu. Siguro ikaw si Chinyu. Ngunit ang kasunod na pangungusap ng multo na ito ay nagpabago ng ekspresyon ni Chinyu. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, ngunit sa huli, nagngangalit siya at sinabing, kaibigan lang ako ni Jiang He. Kung hindi komportable, aalis na ako. Paumanhin sa pag-istorbo sa iyo. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu para tumakbo palayo. Ayos lang. Naipaalam ko na kay Jiang He. Kung gusto kanyang makita, iyon ang negosyo mo, pagbabago ng multo. Salita at sumang-ayon. Pagkatapos, nawala ang multo nang walang bakas. Phew! Tinapik ni Chinyu ang kanyang dibdib at palihim na sinabi sa mahinang boses, ang mga araw na ito ng pagtatago ay talagang hindi madali. Bagamat may magandang impresyon si Chinyu sa pamilya Jiang, handa pa rin siyang tumakas. Basta may nakita siyang mali, tatakbo siya. Ilang sandali pa, nakita ni Chinyu ang figure ni Jiang He. Nag-isa siyang dumaan sa liblib na landas ng pamilya Jiang at hindi nagtagal ay nakarating siya sa harap ni Chinyu. Chinyu? Bakit ka nandito? Diretsong tanong ni Jiang He. Senior Jiang He, pwede ba tayong mag-usap ng private? Tanong ni Chinyu sa mahinang boses. Jiang He natural na naiintindihan ang mga intensyon ni Chinyu. Bahagya siyang tumango at sinabing, sumama ka sa akin. Pagkatapos noon, dinala ni Jiang He si Chinyu sa isang mystic realm. Ang mystic realm ay hindi itinuring na malaki, ngunit mayroon itong magagandang bundok at ilog na masarap. This is my mansion. Walang pupunta dito. Naupo si Jiang He na naka-cross-legged. Tumango si Chinyu. Huminga siya ng malalim at sinabing, Senior Jiang He, gusto kong makipag-deal sa iyo. Isang deal. Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa paos na mukha ni Jiang He. Tumango si Chinyu at sinabi sa mahinang boses, ako ang may pinakamataas na buto. Nang sabihin ito ni Chinyu, maging ang mukha ni Jiang He ay hindi maiwasang manginig. Ikaw, may pinakamataas na buto. Pinigilan ni Jiang He ang pagkabigla sa kanyang puso at nagtanong na parang kinukumpirma niya ito. Ma'am, sagot ni Chinyu. Sabi niya, kaya gusto kong makipag-deal sa pamilya Jiang. Gusto kong ipagpalit sa isang tribulation. Magical artifact with the supreme bone. Natahimik si Jiang. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at walang nakakaalam sa kanyang iniisip. Kalimutan mo na ito kung hindi komportable. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Nang makita siyang hindi nagsasalita ng mahabang panahon, nagplano si Chinyu na umalis. Umiling si Jiang He at sinabing, hindi. Lahat ay handang ipagpalit ang kataas-taasang buto ng isang tribulation magical artifact. Kaya lang, ang bagay na ito ay napakahalaga. Sigurado ka ba na ikaw ang may pinakamataas na buto? Talagang sigurado ako, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Sige, babalik ako at iuulat ang bagay na ito ngayon, tumayo si Jiang He at sinabi. Mabilis na umiling si Chinyu. Hindi, Senior Jiang He? Hindi mo dapat sabihin na nakuha mo ang pinakamataas na buto mula sa akin. Hindi mo maaaring. Ipaalam sa sino man na pumunta ako sa iyo ngayon. Nag-isip sandali si Jiang. Tumango siya at sinabing, naiintindihan ko. Mag-iisip ako ng paraan. Bukas, magkikita tayo sa Mount Three Waters 100 milya ang layo. Sige. Tumango si Chinyu at pagkatapos ay pinaalalahanan, dapat mong ilihim ang bagay na ito. 2062 pagkuha ng magical artifact. Huwag mag-alala, walang magiging problema, pangako ni Jiang He. Dahil doon, umalis si Jiang He sa Mystic Realm, kasama si Chinyu. Bagamat lubos na nagtiwala si Chinyu kay Jiang He, mayroon pa rin siyang pagdududa sa kanyang puso.
Kung tutuusin, mababago ng panahon ang isang tao. Higit pa rito, kahit na si Jiang He ay mapagkakatiwalaan, walang garantiya na ang pamilyang Jiang ay magiging pareho. Sa makatuwid, si Qin Yu ay nagmadali sa destinasyon, ang Mount Three Waters, ng maaga, at inisip ang istruktura ng lugar at ang ruta ng pagtakas. Matapos gawin ang lahat ng ito, nagtago si Qin Yu sa kawalan at tahimik na naghintay sa pagdating ng susunod na araw sa dilim. Napakahalaga ng bagay na ito. Baka mamatay siya dito kung hindi siya mag-iingat. Sa makatuwid, walang pagpipilian si Qin Yu kundi maging maingat. Lumipas ang oras, mabilis na lumipas ang isang araw. Tanghali na noong sumunod na araw. Si Qin Yu ay ganap na nakatutok. Inilabas niya ang kanyang divine sense at tinakpan ang halos buong bundok tatlong tubig. Hindi nagtagal, lumitaw ang tatlong figure sa larangan ng pangitain ni Qin Yu. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at tumingin ng mabuti. Nakita niya si Jiang He na pinangungunahan ang dalawang magsasaka, ang isa ay matanda at ang isa ay bata, na naglalakad patungo sa Qin Yu. Ang lakas ng 2 taong ito ay hindi mahina. Hindi sila mababa kay Jiang He. Ang kanilang hitsura ay naging sanhi ng bahagyang kaba sa ekspresyon ni Qin Yu. Bakit mo dinala ang mga tao dito? Kumunat ang noo ni Qin Yu. Nanatili siyang kalmado at nakakulong, handang tumakas anumang oras. Hindi nagtagal, dinala ni Jiang He ang dalawa sa paligid ni Qin Yu. Jiang He? Nasaan siya? Tanong ng matanda. Kabilang dito ang pinakamataas na buto. Pagkatapos ng lahat, sabi ni Jiang He sa malalim na boses. Sa tingin ko ay ayaw niyang malaman ng maraming tao ang kanyang pagkakakilanlan. Itigil na natin ang Tribulation Magical Artifact at umalis na tayo. Ibaba mo ang Tribulation Magical Artifact. Jiang He, baliw ka ba? Iyon ay isang Tribulation Magical Artifact. Kahit para sa Jiang family, ito ay isang hindi kapani-paniwalang mahalagang pag-iral. Paano kung aalisin niya ang mahiwagang artifact ngunit wala ang pinakamataas na buto? Hindi napigilan ng batang magsasaka na sumigaw. Tumingin sa kanya si Jiang He at sinabing, huwag kang mag-alala. Masisiguro kung hinding-hindi niya gagawin iyon. Matigas na sinabi ni Jiang He, kung may mangyari man, tiyak na mahahanap ko ang mahiwagang artifact. Bukod pa, ginawa ako ng banal na Panginoon na mamahala sa bagay na ito. Sa makatuwid, dapat kang makinig sa akin. Ibinuko ng batang magsasaka ang kanyang bibig at may gustong sabihin ngunit pinigilan ito ng matandang lalaki. Sinabi na niya, makinig tayo sa mga ayos ni Jiang He, umiling siya at sinabi. Bahagyang tumango si Jiang He. Pagkatapos ay kinuha niya ang Tribulation mahiwagang artifact at inilagay ito sa lupa. Iiwan ko ang mahiwagang artifact dito at babalik mamaya para kunin ang Supreme Bone, sigaw ni Jiang He sa hangin. Sige, pwede na tayo. Winagayway ni Jiang He ang kanyang kamay at sinabi. Bagamat nag-aatubili ang batang magsasaka, sinundan pa rin niya si Jiang He sa malayo. Nagtago si Qin Yu sa dilim at tumingin sa mahiwagang artifact. Ang mahiwagang artifact ay tinawag na Mysterious Heavenly Mirror. Ito ay isang napakabihirang defensive magical artifact. Bilog ito sa hugis at may diameter na halos 3 talampakan. Ang ibabaw nito ay madilim na kulay ube, at ang ibabaw ng salamin ay natatakpan ng mga sinaunang rune na parang nagsasabi ng isang sinaunang alamat. Ang Mysterious Heavenly Mirror ay kumikinang sa isang mahiwagang liwanag, na nagbibigay ng hindi maipaliwanag na presyon. Ang Mysterious Heavenly Mirror ay may alamat na may walang katapusang alindog. Ang sabi-sabi ay ang isang nagsasaka ng Tribulation Stage noong sinaunang panahon ay nipino ang salamin na ito upang labanan ang mga natural na sakuna at mga kasawian ng tao upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang mga angkan. Ang mahiwagang artifact na ito ay may kahangahangang kapangyarihan sa pagtatanggol. Maaari itong makatiis sa lahat ng uri ng pag-atake at masira pa ang ilang kakaibang spell. Nabalitaan na ang Mysterious Heavenly Mirror ay isang beses na matagumpay na naharang ang buong lakas na pag-atake ng isang eksperto na malapit nang malagpasan ang kapigatian sa isang matinding labanan. Kaya't ang mahika at kapangyarihan ng mahiwagang artifact na ito ay maliwanag. Jiang He is so considerate.
He found me a defensive tribulation magical artifact, naisip ni Chinyu sa sarili. Bagamat inaasahan niyang makuha ang mahiwagang artifact na ito, hindi siya nagmamadaling makuha ito. Sa halip, tahimik niyang pinagmamasdan at tinakpan ng bundok tatlong tubig ng kanyang banal na kahulugan. Dahan-dahan lang lumitaw si Chinyu pagkatapos mawala ang panloob na chi ng tatlong tao. Mabilis siyang pumunta sa salamin at hinawakan ito sa kamay. Tuldok. Pagkatapos noon, nang may pag-iisip, kinuha ni Chinyu ang isang piraso ng pinakamataas na buto mula sa kanyang kamay at itinapon ito sa lupa. Pagkatapos ay binalak niyang umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang panloob na chi ang biglang dumating. Ang panloob na chi na ito ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Chinyu. Nang walang pag-iisip, binalak niyang tumakas sa kawalan. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Ang iilang tao na kanina lang ay nakabalik na talaga. Ang pinuno ay si Jiang He. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Malamig niyang tiningnan si Jiang He at sinabing, "Senior Jiang He, ano ang ginagawa mo? Akala ko umalis ka na." "Bakit?" Mabilis na paliwanag ni Jiang He. Si Chinyu ay naliligaw. Lalo siyang naguluhan sa kanyang puso. Hindi niya masabi kung totoo ang sinabi ni Jiang He. Si Jiang He ay talagang nagbigay kay Chinyu ng sapat na oras. Kaya lang ang maingat na si Chinyu ay nanatiling nakatago ng mahabang panahon bago nagpakita at naging dahilan upang bumalik si Jiang He kasama ang kanyang mga tauhan. Dahil nagkita na tayo, putulin na natin ang kalokohan at ibigay ang pinakamataas na buto, sabi ng batang magsasaka na may hindi magiliw na ekspresyon. Nailagay ko na doon. Doon lang naroon ang mysterious heavenly mirror, bahagyang sumimangot si Chinyu at sinabi. "Marami kang alam. Ibigay mo na rin ang mahiwagang salamin sa langit. Huwag kang mag-alala. Hanggat ibibigay mo ang mahiwagang salamin sa langit, walang makakaalam kung ano ang nangyari ngayon. At walang makakaalam ng iyong pagkakakilanlan, walang pakialam na sabi ng matandang lalaki." Agad na naging medyo pangit ang ekspresyon ni Chinyu. Samantala, nakasimangot din si Jiang He na nasa gilid. "Chinyu, bilasan mo at umalis ka." Ang katawan ni Jiang He ay nagbuga ng tipak ng panloob na chi na ganap na bumabalot sa mga matatanda at batang magsasaka. "Jiang He, nababaliw ka na ba? Don't tell me gusto mo kaming atakihin." Malamig na sabi ng matanda. Mahinahong sinabi ni Jiang He, "Ikaw ang hindi mo na tumyupad sa iyong salita." Bukod pa, si Chinyu ay may mahiwagang salamin sa langit. Kung atakihin mo siya, nanliligaw ka sa kamatayan. Hahaha. Jiang He, hindi mo inaasahan to, di ba? Nagpalit tayo ng mysterious heavenly mirror kanina. Ang batang magsasaka ay umuungal ng baliw. Hindi mapigilan ni Chinyu na matigilan nang marinig niya iyon. Isang palitan. Hindi dapat ganoon. Noong sinusuri ni Chinyu ang mysterious heavenly mirror ngayon, malinaw niyang naramdaman ang revelation internal chi na naglalabas mula dito. Paano ito magiging peke? Nabalot ng maikling katahimikan ang eksena. Ang matandang lalaki, na inilagay ang kanyang mga kamay sa likod, ay mukhang mapagmataas. Sa sandaling ito, bumantong hininga si Jiang He at sinabing, "Hindi ito ipinagpalit." Ang batang magsasaka ay natigilan at nagtanong sa pagkalito, "Ano ang ibig mong sabihin?" "Napansin ko na ang iyong mga intensyon," sabi ni Jiang He sa malalim na boses. "Kaya laging nasa kamay ko ang totoong mysterious heavenly mirror. Fake ang inalis mo." 2063 The Si Family's Immortal Scripture. Hearing Jiang He's words, bakas ng gulat ang mga mukha nila. Dali-dali nilang inilabas ang mysterious heavenly mirror. Gaya ng sinabi ni Jiang He, ang mysterious heavenly mirror sa kanilang mga kamay ay peke. "Jiang He, ikaw." Agad na nagalit ang matandang lalaki. Itinuro si Jiang He, ang mga bakas ng pagpatay na layunin ay lumabas sa kanyang katawan. Tumingin sa kanya si Jiang He at mahinahong sinabi, "Ideya mo ba o sa Holy Lord na alisin ang pinakamataas na buto at agawin pabalik ang revelation magical artifact?" Ibinuko ng matandang lalaki ang kanyang bibig, hindi alam ang isasagot.
Ang batang cultivator sa tabi niya ay agad na nagsabi, "Siyempre, ito ay aming ideya. Paano namin maibibigay ang kapigatian na mahiwagang artifact ng ganoon kadali? Mabibigyan namin siya ng banal na gamot, ngunit hindi namin maibibigay sa kanya ang kapigatian na mahiwagang artifact." Matapos marinig ito, hindi sinasadyang sinulyapan ni Jiang He si Qinyu na parang ipinapahayag kay Qinyu na ang pamilyang Jiang ay iba sa iba pang mga aristokratikong pamilya. Gayunpaman, ang lahat ng mga paliwanag ay walang saysay sa sandaling ito. Ang dalawang taong ito ay hindi kailanman umamin nito, kahit na ito ay ideya ng banal na Panginoon. "Qinyu, maaari kang umalis," sabi ni Jiang He. Dahan-dahang tumayo si Qinyu. Malamig siyang tumingin sa dalawang magsasaka at ang kanyang katawan ay naglabas ng mga bakas ng pagpatay na layunin. Medyo kinabahan ang mga matatanda at batang magsasaka. Si Qinyu, na may Tribulation Magical Artifact sa kanyang kamay, ay hindi isang taong kayang harapin. "Anong ginagawa mo?" Sigaw ng batang magsasaka. Hindi siya pinansin ni Qinyu at tumingin kay Jiang He. "Alam na nila ang aking pagkatao ngayon. Kailangan ko silang patayin. Kung hindi, kapag kumalat ang bagay na ito, tiyak na mamamatay ako." Lalong sumimangot si Jiang He. Siya ang naglabas sa kanila. Kung papatayin sila ni Qinyu, hindi lang si Jiang He ang hindi makapagpaliwanag sa sarili, kundi si Qinyu ay makakasakit din sa pamilya Jiang. Sa oras na iyon, mas mahihirapan pa siyang gumalaw. Lalong nataranta ang mga matatanda at batang magsasaka at walang malay na umatras. Kalimutan mo na. Ngunit sa sandaling ito, si Qinyu ay nagpapalo na parang lobo. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, "Maaari mong kunin ang pinakamataas na buto. Ngunit sana lang ay hindi na kumalat ang bagay na ito. Kung buhay pa ako pagkatapos ito, ibabalik ko itong Tribulation Magic Artifact." Ang dalawang cultivator ay natigilan, at ang kanilang mga ekspresyon ay naging napakakomplikado roon, hindi alam kung ano ang sasabihin. "Qinyu? Ikaw?" Ang batang magsasaka ay tila naantig, at may bakas ng pagkakasala sa kanyang mukha. Tuldok. Huminga ng malalim si Qinyu. Maaaring makapasok si Qinyu sa Chaos Grave hanggat mayroon siyang Tribulation Magic Artifact na si Qinyu at ang pamilyang Jiang lang ang maaaring pumasok sa Chaos Grave ngayon. Dumating siya sa Mystic Realm sa kaibuturan ng pamilya Si ang mga sikreto ng pamilyang Si ay nakatago dito, kasama ang walang kamatayang mga kasulatan ng pamilyang, nasaan ang pinakamataas na buto? Tanong ni Holy Lord Si. "Hindi ako tanga," sabi ni Zuan Jizi na may mahinang ngiti, "Kung ibibigay ko sa iyo ang pinakamataas na buto ngayon, ano ang gagawin ko kung mahulog ka sa akin? Hindi mo kami niloloko, di ba, Zuan Jizi?" Malamig na sabi ng banal na Panginoon, "Ano ang kinakatakutan mo?" Tawa ng tawa si Zuan Jizi at sinabing, "Nasa teritoryo ako ng pamilyang Si." Bagamat galit na galit ang banal na Panginoon, kailangan niyang makuha ang pinakamataas na buto. "Huwag kang mag-alala. Ang volume na ito ay makakatulong sa iyo na pahabain ang iyong buhay," malamig na sabi ni Holy Lord Si. Ibinuka ni Zuan Jizi ang kanyang bibig at makikipagtawaran na sana nang sabihin ng banal na Panginoon Si, "Kalimutan mo ito kung hindi ka sumasang-ayon, at maaari kang umalis. Ngayon, hindi ako naniniwalang ikaw lang ang may pinakamataas na buto." Nang marinig ang walang humpay na tono ni Holy Lord Si, tumango si Zuan Jizi at sinabing, "Sige, sang-ayon ako sa iyo." "Ilang oras ang kailangan mo?" tanong ni Holy Lord Si. Umiling si Zuan Jizi at sinabing, "Kung tutuusin, isa itong walang kamatayang kasulatan. Naiwan ito ng mga ninuno ng pamilyang Si. Hanggang kailan mo ito mauunawaan ay depende sa iyong kakayahan sa pag-unawa. Paano ko ito matitiyak? Bibigyan lang kita ng 3 araw," malamig na sabi ni Holy Lord Si. "Ang aming pamilyang Si ay hindi kayang maghintay. Ginagarantiya ko na hindi mo maiiwan ang pamilyang Si kung may nakarating sa Chaos Grave bago tayo." "Sige, papayag ako sa 3 araw," sabi ni Zuan Jizi sa malalim na boses. Ang lahat ay nakasalalay sa kapalaran. Kaya't ikinaway ni Holy Lord Si ang kanyang kamay at binuksan ang Mystic Realm. Tuldok.
Tanging ang unang volume ng walang kamatayang kasulatan ang inilagay sa Mystic Realm. Ang Immortal Emperor ay natural na magkakaroon ng lihim na pamamaraan para sa pagpapahaba ng buhay at ito ay karaniwang matatagpuan sa unang volume. Maliban sa unang volume, wala nang ibang makita si Xuan Jizi. Ang Mystic Realm ay dahan-daang nagsara, at ang pamilyang Si ay gumamit ng isang pangunahing paraan upang palibutan ang buong lihim na kaharian. Bantayan mo siya. Huwag mong hayaang may makalapit sa kanya, at huwag mo siyang hayaang umalis, malamig na sabi ng banal na Panginoon. Banal na Panginoon, huwag kang mag-alala, isang nauuhaw na boses ang narinig. Hindi na nagsalita pa si Holy Lord Si at umalis na. Malinaw na nakita ni si Shio ang lahat ng ito. Ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-pani walang malamig, at isang bakas ng galit ang lumabas sa kaibuturan ng kanyang puso. Bilang banal na anak ng pamilyang Si, ang pamilyang Si ay isang di malabag na sagradong pag-iral sa kanyang puso. Galit na galit si Shio sa ugali ni Xuan Jiziji. Brother Yu, kapag nakuha mo ang Krakelas Immortal Scripture, tiyak na tatakbo ka kaagad sa True Sage Cultivation Realm. Tuldok, sa oras na iyon, tiyak na mapapatay mo siya. Si Shifeng, na nasa tabi niya, ay lumapit at nagsabi. Huminga ng malalim si Shio at sinabi sa mahinang boses, sana maging maayos ang lahat. Tuldok tuldok tuldok. Kasabay nito, nagmamadali si Qingyu patungo sa Chaos Grave. Nasa kanya ang lahat ng kailangan niya. Kailangan niyang pumasok sa Chaos Grave bago ang lahat. Hindi nagtagal, dumating si Qingyu malapit sa Chaos Grave. Mula nang ihayag sa publiko ang mga kondisyon para makapasok sa Chaos Grave, ang bilang ng mga cultivator na pumunta sa Chaos Grave ay nabawasan ng malaki. Sa kasalukuyan, ang mga maaaring tumayo malapit sa Chaos Grave ay kadalasang mayroong napakalakas na lakas o pundasyon. Maaaring nanggaling pa sila sa labas ng rehiyon. Nang dumating si Qingyu, nakatayo doon ang ilang hindi pamilyar na magsasaka. Mayroon din silang tribulation mahiwagang artifact at path inscriptions, ngunit sila ay kakulangan ng magulong dugo at ang pinakamataas na buto. 3 araw na kaming nagbabantay, ngunit hindi pa rin namin nakukuha ang magulong dugo at ang pinakamataas na buto. Malamig na sabi ng isa sa mga magsasaka. Maraming bangkay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga bangkay na ito ay tila ang mga taong papasok na sa Chaos Grave. Gayunpaman, bago sila makapasok, pinatay sila ng mga magsasaka na ito. Nagulat si Qingyu at agad na nagtago. Ang mga magsasaka na ito ay napakalakas. Kung magpakita si Qingyu ng anumang senyales ng pagpasok sa Chaos Grave, tiyak na aatake sila sa kanya. Napakahirap tumungo sa Chaos Grave. Huminga ng malalim si Qingyu at naging mas balisa. Sa pagkakataong iyon, maaari na lamang niyang hintayin na umalis ang mga taong ito. 2064 ang Evil Holy Son. Ang lakas ng mga taong ito ay hindi kapani-pani walang pambihira, at mayroon din silang kapigatian na mahiwagang artifact. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, tiyak na nag-aatubili si Qingyu na makipagsapalaran. Gayunpaman, sa sumunod na 2 araw, hindi nila sinasadyang umalis kahit na ang lahat ng dumating sa Chaos Grave ay namatay sa kanilang mga kamay. Magiging problema ito. Huminga ng malalim si Qingyu at saglit na nawala ng malay. Maghihintay ba sila dito magpakailanman? Kung ganoon, wala nang pagkakataon si Qingyu. Nagtataka ako kung ano ang magiging saloobin ng 9 na dakilang aristokratikong pamilya pagdating nila, naisip ni Qingyu sa kanyang sarili. Sa kabilang dulo, mabilis na lumipas ang 3 araw, at lumabas si Xuan Jizi sa Mystic Realm ng pamilyang Si. Matagal nang naghihintay si Holy Lord Si, na may dalang Tribulation Magic Artifact. Sa dilim, isang hindi pangkaraniwang panloob na Chiang. Umaalingaw-ngaw. Malinaw, ang banal na Panginoon Si ay ganap na handa. Papatayin ng pamilyang si Xuan Jizi dito at ngayon kung mangangahas si Xuan Jizi na paglaruan. Sila. Maaari mong ibigay ang bagay ngayon, tama. Malamig na sabi ni Holy Lord Si. Hindi sumagot si Xuan Jizi. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at umiling. Hindi ko magagawa dito. Kapag naibigay ko na sa iyo ang pinakamataas na buto, baka hindi ko na maiwan ang pamilyang Si, sabi ni Xuanji.
Pinigilan ng banal na Panginoong Si ang kanyang galit at sinabi, ano ang gusto mo kung gayon? Ilabas mo ako sa pamilyang Si. Hanggat mayroon akong paraan para makatakas, natural kong ibibigay ang bagay sa iyo, sabi ni Zuan Jizi. Bagamat nag-aatubili si Holy Lord Si, pumayag pa rin siya sa huli. Inilabas niya si Zuan Jizi sa pasukan ng pamilya Si. Pagkalabas niya, hinaranggan siya ni Holy Lord Si. Ipinikit ni Zuan Jizi ang kanyang mga mata at nakaramdam ng ilang sandali bago tumango. Ito ay sapat na mabuti. Gamit ang isang pitik ng kanyang palad, inilabas niya ang isang kumikinang na puting buto mula sa kanyang dibdib. Ang mga puting buto ay naglabas ng isang hindi kapani-paniwalang misteryosong panloob na chi. Ang panloob na chi na ito ay puno ng uban, at ito ay talagang mukhang hindi pangkaraniwang. Wala pang nakakita kung ano ang hitsura ng tunay na Supreme Bone, at ang buto sa kamay ni Zuan Jizi ay talagang kinuha mula sa isang kapigatian dakilang magsasaka. Kaya, pagkatapos makuha ang buto, ang mga mata ni Holy Lord Si ay nagliwanag sa pananabik. Sige, naibigay ko na sa iyo ang bagay. Dapat na akong umalis, mahinahong sabi ni Zuan Jizi. Mahigpit na hinawakan ni Holy Lord Si ang buto. Namilog ang kanyang mga mata, at sa isang iglap, maraming ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Hahaha, sigurado yan. Sino ba naman ang hindi makikipagkaibigan sa pamilya mo kung may pagkakataon? Sabi ni Zuan Jizi na may mahinang ngiti. Malinaw na ayaw ni Holy Lord Si na masaktan ang isang true saint. Kaya bahagyang yumuko siya at hindi pinansin. Hindi nagtagal si Zuan Jizi at nawala sa kawalan. Banal na Panginoon, ito ba talaga ang pinakamataas na buto? Isang matanda sa tabi niya ang lumapit at nagtanong. Huminga ng malalim si Holy Lord Si at sinabing, malamang na hindi siya magsisinungaling sa akin, at hindi rin siya mangangahas. Ipasa ang mensahe. Aalis kami kaagad, patungo sa Chaos Grave. Sa pagkakataong ito, nagpadala ang pamilya Si ng tunay na santo sa Chaos Grave para matiyak na makokontrol nila ang Chaos Grave. Sa paligid ng Chao Grave, si Chinyu ay naghihintay pa rin ng balisang. Hindi nagtagal, lumipad ang isang karwahe sa kalangitan, at maraming tao ang lumundag patungo sa Chaos Grave. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang karwahe ng pamilyang Si. Malaki ang karwahe at puno ng mga tao. Sa isang sulyap, may daan-daang mga magsasaka na naglalakbay ng sama-sama. Dahil sa aura na ito, nagutom, nagulat, at natakot ang lahat. Maging ang tatlo sa ibaba ay hindi maiwasang bahagyang sumimangot. Narito ang pamilyang Si. Anong gagawin natin ngayon? Ano pa ba ang magagawa natin? Hindi matalinong desisyon na labanan ang pamilyang Si ng direkta. Umurong muna tayo. Pagkatapos ay mabilis na nagtago ang tatlo. Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura sa kanyang puso. Ang tatlong Beastard na ito ay umalis sa tamang oras. Bakit kailangan nilang maghintay sa pagdating ng pamilya Si bago sila umalis? Sa sandaling lumitaw ang karwahe ng pamilyang Si, isa pang karwahe ang bumungad sa kalangitan. Pagtingin niya, nakita niya ang napakalaking salitang, Jiang, na nakasulat sa karwahe. Ito ay ang kalisya ng digmaan ng pamilya Jiang. Nandito din sila. Ang pinuno ng pamilya Jiang ay isang binata. Siya ay may isang matingkad na ngiti sa kanyang mukha, at ang kanyang puting damit ay nagmukhang isang binata sa kapitbahayan na walang anumang katusuhan. Siya ang banal na anak ng pamilyang Jiang, si Jiang Wushuang. Bakit nandito ang mga tao ng pamilya Jiang? Nang makita ito ng matanda sa pamilya Si, hindi napigil ang sumimangot. Gumuso si Holy Lord. At sinabing, bahala na sila kung gusto nilang sumama. Anyway, wala silang Supreme Bone at magulong dugo. Walang kwenta ang paglapit nila. Hindi napigilan ni Chinyu ang pag-ungol sa kanyang puso. Ang pamilyang Jiang ay talagang may pinakamataas na buto, ngunit saan nila nakuha ang magulong dugo? Naging maingat si Chinyu at hindi binigyan sila ng magulong dugo. Maliban kay Chinyu at si Shio, walang ibang may dugong magulong. Hindi nagtagal, ang dalawang karwahe ay lumapag ng magkasama, at ang mga tao mula sa magkabilang panig ay mabilis na nagsalubong. Si Jiang Wushuang ang nanguna sa paghaplos ng kanyang mga kamay, binati si Holy Lord Si, Uncle Si.
Sumulyap si Holy Lord si kay Jiang Wushuang at tumango bilang tugon. Pagkatapos ay tinanong ni Holy Lord si Wushuang, ano ang ginagawa mo dito? Ito ang malaking libingan ni Senior Wuji, kung tutuusin. Ang aking pamilyang Jiang ay interesado din sa isang maalamat na libingan ng isang maalamat. Nakangiting sabi ni Jiang Wushuang. Nagtaas ng kilay si Holy Lord si at sinabing, so nakuha na rin ninyo ang Supreme Bone. Tama. Mapalad tayong makakuha ng isa, natatawang sabi ni Jiang Wushuang. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Holy Lord si. Kumunat ang noo niya at sinabing, saan mo ito nakuha? Anong mga kondisyon ang inaalok mo para ipagpalit ito? Lahat ito ay salamat sa engranding event na inorganisa mo. Hindi namin inaasahan na may magpapadala nito sa aming pamilyang Jiang. Kumastos ang aming pamilyang Jiang ng 100 milyong spirit coins para ipagpalit sa Supreme Bone. Si Jiang Wushuang ay hindi mapagmataas at hindi manhid sa sarili habang siya ay nakangiti. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay ginawa Qingyu, na nagtatago sa dilim, halos tumawa ng malakas. Ang Jiang Wushuang na ito ay mukhang hindi nakakapinsala, ngunit siya ay talagang napakasama. Ang kanyang mga salita ay malinaw na sinadya upang pukawin ang banal na Panginoon si. Sino ang hindi nakakaalam na ang pamilyang si ay itinapon pa ang kanilang walang kamatayang kasulatan para makuha ang pinakamataas na buto. Gayunpaman, ang pamilya Jiang ay gumamit lamang ng 100 milyong spirit coins upang ipagpalit sa pinakamataas na buto. Paanong hindi siya magagalit? Say, gusto lang namin silang bigyan ng 10 million spirit coins, pero hindi sila sumang-ayon. Tinayang nila ang isa pang 90 million spirit coins natin. Si Jiang Wushuang ay nagpahayag ng panghihinayang at ayaw. Dahil dito ay namula ang mukha ni Holy Lord si, at halos magmura siya. Ang 100 milyong spirit coins lamang ay walang halaga sa siyam na dakilang maharlikang pamilya. Natatakot lang ako na peke ang pinakamataas na buto sa iyong mga kamay. Walang magandang bagay kung ito ay mura, malamig na ngumuso si Holy Lord si at sinabi. 2065. Napanatili pa rin ng galit na banal na Panginoong si Jiang Wushuang ang kanyang kilos. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay at sinabing, tama si Holy Lord si. Nag-aalala rin ako na. Peke ito? Ngunit kailangan nating subukan ito, tama ba? Hindi na naabala si Holy Lord Ji kay Jiang Wushuang. Kailangang makuha ng pamilyang si ang kapalaran sa Chaos Grave. Kaya naman, tumingin si Holy Lord si sa matandang lalaki sa tabi niya. Ang matandang lalaki na ito ay mukhang lanta, ngunit ang kanyang panloob na chi ay napakalakas kaya walang sino man ang nang-ahas na tumingin sa kanya ng direkta. Nang makita ni Jiang Wushuang ang matandang lalaki na ito, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay upang batiin siya, Senyor. Si. Hindi pinansin ng matandang lalaki si Jiang Wushuang at tumingin kay Holy Lord si. Holy Lord, huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras. Lumipat na tayo. Sige. Pumayag si Holy Lord at ibinigay ang lahat sa matanda. Ang matandang lalaki ay may tribulation magical artifact at path inscription. Ang kanyang katawan ay nabahira ng magulong dugo, at dala rin niya ang pinakamataas na buto. Sa proteksyon ng tribulation magical artifact, ang death chi dito ay hindi na maaaring salakayin ang kanilang mga katawan, at ang kanilang panloob na chi ay hindi naapektuhan. Kasunod nito, tumalon ang matandang lalaki sa Chaos Grave at naglakad sa kailaliman ng Chaos Grave. Sa prosesong ito, medyo kinakabahan ang mga tao ng pamilya si dahil hindi nila alam kung magiging maayos ang pagtatangka na ito. Ang ilan sa kanila ay itinoon ang kanilang mga tingin sa tunay na santo na ito, hindi nangangahas na maging pabaya. Sa kabilang banda, si Jiang Wushuang ay may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya intensyon na humakbang sa Chaos Grave. Ano pang hinihintay mo? Hindi naiwasang magtanong ni Holy Lord si. Ngumiti si Jiang Wushuang at sinabing, Uncle si, ito naman, ang Chaos Grave. Dapat nating tingnan muna. At saka, wala tayong dugong magulong. Hehe. Baka bumalik ka. Walang kwenta ang pananatili dito dahil ang mga nakatagong kayamanan sa Chaos Grave ay pag-aari ng pamilya si. Malamig na sabi ni Holy Lord si. Hindi sumagot si Jiang Wushuang sa kanya.
Ngumiti lang siya bilang tugon. Nagtago rin si Chinyu sa dilim at tahimik na naghintay. Siya ay may panghuhula na ang tunay na santo na ito na pumasok sa Chaos Grave ay mamamatay doon. Malamang, ang pamilyang si Ai magdaranas ng matinding pagkalugi sa pagkakataong ito. Sa paglipas ng panahon, ang nakakatakot na panloob na chi at liwanag ay bumulwak mula sa Chaos Grave paminsan-minsan. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki na nakapasok sa Chaos Grave ay biglang sumigaw at tumalon palabas mula sa kailaliman ng Chaos Grave. Nang makita ang eksenang ito, ang mga ekspresyon ng lahat ay agad na nagbago ng husto. Nanlaki ang mga mata ni Holy Lord Si at nagulat na sinabi, "Paano?" Ito. Ang napakalaking kamay ay humawak sa kanya, na iniwang walang mapagtataguan ang matandang lalaki. Sa sandaling ito, umungal ang tunay na santo. Pilit niyang sinunog ang kanyang blood essence at inayos ang kanyang internal chi sa peak state nito. Pagkatapos ay, tumalikod siya at gumawa ng selyo, hinahampas ang napakalaking kamay. Boom! Ang nakakatakot na tunog ay halos mabasag ang eardrums ng lahat. Ilang sandali, napaatras ang lahat ng ilang hakbang. Isang nakakatakot na aftershock ang tumama sa lahat ng direksyon, nagpapadala ng buhangin at mga bato na lumilipad saan man ito dumaan. Sa sumunod na segundo, napaatras ng ilang hakbang ang matandang lalaki, at bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Napakalakas. Kumunat ang noo ni Chinyu. Kitang-kita kung gaano kitikot ang malaking kamay na ito. Maging si Yan Gayen at ang iba pa ay halos mamatay sa loob. Ngayong kumalat na ang Chaos Grave, ang panloob na chi sa loob ay mas nakakatakot. Gayunpaman, umaasa pa rin ang matandang lalaking ito sa kanyang nakakatakot na lakas para tanggapin ito. Tulad ng inaasahan sa tunay na santo. Kung ito ay sino man, sila ay naging abo kaagad. Komento din ni Jiang Wushuang. Gayunpaman, wala sa mood si Holy Lord Si na makinig dito. Tinitigan niya ang eksenang nasa harapan niya at gulat na sinabi, "What's going on? Where's your supreme bone?" Kung titingnang mabuti, ang pinakamataas na buto sa kamay ng matandang lalaki ay nabasag na. Ito ay hindi isang kataas-taasang buto ngunit ang buto ng isang kapigatian na dakilang magsasaka. Ang mga buto ng isang kapigatian na dakilang magsasaka ay hindi kapani-pani walang kakilakilabot, ngunit sila ay nabasag. Gaano kakilakilabot ang panloob na chi sa Chaos Grave? Anong uri ng pag-iral ang nagtatago sa loob? Banal na Panginoon Si, ang pinakamataas na buto sa iyong mga kamay ay tila peke. Ang Zuan Jizi na iyon ay talagang nang-ahas na magsinungaling sa iyo. Sinabi ni Jiang Wushuang sa paraang nakakasakit ng puso. Ang ekspresyon ni Holy Lord Si ay naging sobrang pangit, at ang galit sa kanyang puso ay lalong hindi mapigilan. Pilasan mo tumakbo. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang buhay nitong tunay na santo. Umungol siya na parang baliw, hindi na nagpapakita ng kahit anong kilos. Gayunpaman, ito ay ang Chaos Grave, pagkatapos ng lahat. Nakabuo ito ng sarili nitong mga panuntunan ng Dao Technique. Kahit ang isang tunay na santo ay hindi makatakas. Tribulation mahiwagang artifact. Abangan mo. Tila hinulaan ng matandang lalaki ang kanyang katapusan. Buong lakas niyang itinapon ang Tribulation magical artifact sa kanyang kamay. Pagkatapos ay lumabas ang isang nakakatakot na apoy mula sa kailaliman ng Chaos Grave. Para itong nakakatakot na halimaw na bomb o kaang dagwang bibig at tuluyang nilamon ang matandang lalaki. Sunod-sunod na naglalabas ng liwanag ang apoy na para bang buong lakas na lumalaban ang matandang lalaki. Gayunpaman, sa loob lamang ng isang minuto, nawala ang apoy, at tumahimik ang lahat. Samantalang ang matanda, walang bakas sa kanya na parang walang nangyari. Paano? Paano ito? Umatras si Holy Lord Si, at kitang-kita sa mata ang gulat sa kanyang mukha. Bakit naging ganito? Pulong ni Holy Lord Si sa mahinang boses at nawala. Sa sandaling ito, sinabi ni Jiang Wushuang ng masakit sa puso, buntong hininga. Si Zuan Jizi ay sinungaling. Ang mga sinungaling ay nananakit ng mga tao. Nanginginig ang buong katawan ni Holy Lord Si. Hindi alam kung ito ba ay dahil sa galit o lungkot. Zuan Jizi, siguradong dudurugin ka ng aking pamilyang Si, anuman ang presyo.
Itinaas ni Holy Lord Si ang kanyang ulo at umungol na parang nawawala ng malay. Ito ay lubhang nakakatakot. Isinusumpa ko sa pangalan ng banal na Panginoon ng pamilyang Si na mula ngayon, ang pamilyang Si ay magpapadala ng 3 tunay na banal upang patayin ang lahat ng mga kaaway ng pamilyang Si. Si Zuan Jizi, ang misteryosong tao ng lahi ng demonyo, at si Qin Yu. Walang sino man sa inyo ang dapat mag-isip na manatiling buhay. Ang dagandong ay kumalat sa buong Chaos Grave, at maririnig ito ng lahat. Nagmura si Qin Yu sa kanyang puso, FCQ. Anong kinalaman nito sa akin? Zuan Jizi, abstarred ka. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huling nagpadala ang pamilyang Si ng 3 True Saints. Ang mga aksyon ng pamilyang Si ay malamang na mabigla sa mundo. Hoy, Holy Lord Si, huwag kang malungkot. Bakit hindi mo ipahiram sa akin ang magulong dugo at hayaan ang aming pamilyang Jiang na subukan ito? Sabi ni Jiang Wushuang. Malamig na tiningnan ni Holy Lord si Jiang Wushuang at sinabing, sa tingin mo ba ay totoo ang pinakamataas na buto sa iyong kamay? Mahirap sabihin. Pakiramdam ko ay totoo ito. Kinuha ni Jiang Wushuang ang Supreme Bow na ibinigay ni Qin Yu at marahan itong Nil Arrow. Kung ikukumpara sa buto ng pamilyang Si, ang pinakamataas na buto sa kamay ni Jiang Wushuang ay mukhang mas marupok na parang masisira kapag hindi niya ito maingat. 2066 na pagpasok sa libingan ng Chaos. Ang banal na Panginoong Si ay tumingin sa pinakamataas na buto sa kamay ni Jiang Wushuang at hindi maiwasang mapangiti at sabihin, natatakot akong mabali ang iyong buto kapag hinawakan ko ito, hindi ba? Tito Si, hindi mo ba alam ang background ng 2 nagbabantay sa Big Graves? Umiling si Jiang Wushuang at sinabing, panipi. Masyadong matagal na. Kahit na nasa tribulation stage sila, dapat matagal nang nawala ang tigas ng kanilang mga buto. Kaya, ang buto sa aking kamay ay maaaring ang pinakamataas na buto. Matapos marinig ang mga salita ni Jiang Wushuang, si Holy Lord Si ay biglang nanginginig na parang may naalala siya sa isang bagay. Gusto ko lang ng parehong kondisyon tulad ni Zuan Jizi, natatawang. Sabi ni Jiang Wushuang. Bumubukol ang mga ugat sa noo ni Holy Lord Si. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, 100 million spirit coins lang ang ginastos mo, pero hinihingi mo ang walang kamatayang kasulatan ng pamilya Si. Talagang ibinigay mo ang walang kamatayang kasulatan kay Zuan Jizi. Si Jiang Wushuang ay nagpahayag ng labis na pagkabigla. Na labis na galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, tara na. Pagkaalis nila, may bakas ng pang-aalipusta sa mukha ni Jiang Wushuang. Tuldok, kung walang anak na lalaki na may magulong katawan. Matagal na sana siyang pinalaya sa pamilyang Si, ungol ni Jiang Wushuang. Hindi ako naniniwala noon, ngunit ngayon ay parang totoo na. Malinaw, ang Jiang Wushuang na ito ay mukhang hindi nakakapinsala ngunit talagang napakasama ng loob. Tuldok, paano tayo papasok sa Chaos Grave? Isang matandang lalaki sa gilid ang lumapit. At nagtanong, hindi ba't simple lang? Sabi ni Jiang Wushuang na may mahinang ngiti. Pagkatapos ay tumingin si Jiang Wushuang sa paligid at walang pakialam na sinabi, hindi ba dito nagtatago ang ibang magulong katawan? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu nang marinig ito. Alam talaga ng banal na anak na dito siya nagtatago. Hindi kaya kanina pa niya ito napansin. Lumabas ka. Dahil ikaw ang may pinakamataas na buto, tiyak na pupunta ka rito, walang pakialam na sabi ni Jiang Wushuang. Kung hindi ka lalabas, sasabihin ko kay Holy Lord Si. Pagkasabi nito, nagkunwaring aalis si Jiang Wushuang. Kinagat ni Qin Yu ang kanyang mga ngipin at nakaya lamang niyang maglakad palabas. Nang makita ni Jiang Wushuang ang figure ni Qin Yu, ngumiti siya bilang kasiyahan. Alam kong nagtago ka dito. Ang mga mata ni Jiang Wushuang ay naging crescent moon nang ngumiti siya. Hindi naman siya mukhang mabisyo. Tuldok, bahagyang yumuko si Qin Yu kay Jiang Wushuang at sinabing, natutuwa akong makilala ang banal na anak ng pamilya Jiang. Hindi na kailangang maging magalang. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana maabot ng pinakamataas na buto ang aking mga kamay. Natatawang sabi ni Jiang Wushuang. Sinabi ba sa iyo ni Jiang He na ako ang nagbigay ng pinakamataas na buto?
Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabi. Siyempre hindi. Umiling si Jiang Wushuang. Ang lahat ng ito ay hula ko lamang. Kung ikaw ang may pinakamataas na buto, tiyak na. Darating ka. Ngunit sa palagay ko ay darating ang sino mang may pinakamataas na buto. Halatang hindi naniniwala si Chinyu. Pinaikit ni Jiang Wushuang ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, tama ka. Kung ang isang ordinaryong tao ay may pinakamataas na buto at humingi sa pamilya Jiang ng isang kapigatian na mahiwagang artifact, tiyak na darating sila kahit na wala silang dugong magulong. Ngunit kung ikaw iyon, mas mataas ang posibilidad na dumating ka. Ang posibilidad ay 30% at 70% para sa dalawang sitwasyong ito. Ang pagiging ikaw ay 70%, ngunit ngayon, ito ay 100%, nakangiting sabi ni Jiang Wushuang. Kung ganoon, mayroon ding elemento ng pagsusugal sa iyong boses ngayon. Kulat na tanong ni Chinyu. Tama. Tumaya ako sa 30%. Wala akong mawawala, itinatabi ang natitiklop na pamaypay sa kanyang kamay, nakangiting sabi ni Jiang Wushuang. Pinalaki ni Chinyu si Jiang Wushuang sa kanyang harapan at hindi napigil ang mapasigaw sa kanyang puso. Ang Jiang Wushuang na ito ay hindi simple. Kahit na wala siyang napakalakas na paglilinang, malamang nasakupin niya ang pamilya Jiang sa hinaharap. Sige, huwag na nating pag-usapan to. Gusto ko manghiram ng dugo sa'yo. Hindi mo naman siguro tatanggihan di ba? Nakangiting sabi ni Jiang Wushuang. Tumingin si Chinyu sa paligid at mapait na ngumiti. May karapatan ba akong tumanggi? Totoo iyan. Gusto kong makitungo sa matatalinong tao. Mangyaring magpatuloy, sabi ni Jiang Wushuang. Hindi tumanggi si Chinyu. Pinigyan niya si Jiang Wushuang ng isang patak ng kanyang dugo, at nangako si Jiang Wushuang kay Chinyu ng pangako na sabay silang papasok sa Chaos Grave. Kung may nangyari, ginagarantiyahan niya ang kaligtasan ni Chinyu. Dahil kasama ang pamilya Jiang, hindi kailangang mag-alala si Chinyu tungkol sa tatlo. Nang walang pagkaantala, agad silang humakbang sa Chaos Grave. Sa sandaling pumasok sila, ang inscription ng Tribulation Path sa katawan ni Chinyu ay nagsimulang lumiwanag. Ang Mysterious Heavenly Mirror mula sa pamilya Jiang ay nakasabit pa sa itaas ng ulo ni Chinyu. Tinag ng liwanag ang bomb alot sa kanya upang labanan ang Death Chi. Tinundan ni Chinyu si Jiang Wushuang at hakbang-hakbang na naglakad papunta sa Chaos Grave. Dahil sa proteksyon ng magulong dugo, hindi inatake ng mga aliping iyon si Chinyu at ang iba pa. Paminsan-minsan, umapaw ang liwanag sa Chaos Grave. Habang palalim ang kanilang pagpasok, mas naging makapal ang magulong chi. Maging ang Mysterious Heavenly Mirror ay nagsimulang manginig ng kaunti na para bang sinusubukan nitong labanan ang magulong chi ng buong lakas. Hindi nagtagal, isang napakalaking libingan ang lumitaw sa harap nila. Isang bluestone na big grave ang lumitaw sa harap nila. May katamtamang laki ng pasukan sa bluestone na big grave na may mga marka sa paligid nito. Tila ito ang mga marka ng mga away. Nagkaroon ng hindi mabilang na mga lubak. Ito ang mga bakas na naiwan ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya nang sumalakay sila kanina, sabi ni Jiang Wushuang sa mahinang boses. Mukhang walang kabuluhan ang pag-atake ng siyam na dakilang maharlikang pamilya, dagdag ni Chinyu. Ma'am, tugon ni Jiang Wushuang. Napakaraming tao ang namatay, at napakaraming saint weapons ang nasira. Masyadong nakakatakot kung wala kahit isang bakas ang maiiwan. Sabay na tumigil sina Chinyu at Jiang Wushuang sa kanilang landas. Napatingin sila sa entrance at hindi nila maiwasang mataranta. Pagtingin sa entrance, madilim na sa loob, at halos walang makita. Kahit na pinaandar ni Chinyu ang kanyang malungkot na banal na mata, hindi niya ito makita. Biglang naalala ni Chinyu. Dati, kapag nakaharap siya sa magulong chi, hindi maaninag ng mapanglo na banal na mata ito. Sa loob, ay siksik na magulong chi, sobrang siksik na magulong chi. Ulalas ni Chinyu. Ang dahilan ng kanyang paghuhusga ay mas mababa pa sa pagkakataong ito ang visibility ng desolated na banal na mata. At sa loob ng magulong chi, maaaring ipanganak ang mga nakakatakot na nilalang, tulad ng mga mahiwagang berdeng nilalang na iyon. Kung mas siksik ang magulong chi, mas magiging kakila-kilabot ang mga nilalang.
Halimbawa, ang napakalaking palad na lumitaw. Kanina ay malamang na ginawa ng magulong chi. Hangga't tama ang paghihinuha natin, ang paglalakbay na ito ay hindi magiging mapanganib, sabi ni Jiang Wushuang. Bagamat sinabi niya iyon, wala siyang balak na humakbang dito. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, dahil walang panganib, kailangan kong problemayan si Holy Son para mauna. Paulit-ulit na winuwagayway ang kanyang kamay, sinabi ni Jiang Wushuang, hindi. Alam kong mas kailangan ni Brother Chin ang mana sa Chaos Grave kaysa sa akin. Sa makatuwid, ibibigay ko ito sa iyo. Tutulungan kita. 2067 ang epekto sa pananampalataya. Dahil alam na ang batang ito ay napakabisyo, nakangiting sabi ni Chinyu, paano kung mauna ka na lang Holy Son Jiang? Pagdating ng panahon, dadalan kita ng sariwang lupa mula rito at ilang magulong chi. Paano na? Hindi mangyayari iyon. Dapat kong garantiya ang iyong kaligtasan. Kung tutuusin, kaibigan ka ni Jiang He. Matuwid na sabi ni Jiang Wushuang. Inikat ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, kalimutan mo na ito. Sabihin mo lang kung hindi ka maglakas loob na pumasok, T. Natatakot ka, ngunit hindi ako. Kuya Chin, ano ang sinasabi mo? Ano ang kinakatakutan ko? Ayaw ko lang kunin ang kredito mo. Tumawa si Holy Son Jiang at sinabi. Masyadong tamad si Chinyu na ipagpatuloy ang pakikipagtalo sa kanya. Sa gayon ay pinangunahan niya ang paglalakad sa Chaos Grave. Sa sandaling siya ay tumuntong sa Big Graves, isang napakalakas na layunin ng pagpatay ay agad na lumabas, at ang nakakatakot na magulong Chi sa loob ng Chaos Grave ay nagparamdam sa kanya ng hindi kapani-paniwalang hindi komportable. Pagtingin sa malayo, may nakikitang mahinang liwanag. Sa tulong ng liwanag na ito, ang isang tao ay maaaring makakita ng napakalabo. Hindi nagtagal ay naabutan siya ni Holy Son Jiang sa likod niya. Hinawakan niya ang pinakamataas na buto sa kanyang kamay, natatakot na may mangyari na hindi maganda. Bakit? Takot na takot ka ba sa kamatayan? Pabirong sabi ni Chinyu. Pagkatapos sabihin iyon, inilabas din ni Chinyu ang pinakamataas na buto at lumakad ng may kaba. Pagkatapos ng ilang hakbang pasulong, isang hindi kapani-paniwalang nakakakilabot na eksena ang lumitaw sa harap nila. Nakita nila ang ilang hindi kapani-paniwalang nakakakilabot na mga figure na mukhang mga tao at multo. Ang ilan ay walang ulo, ang ilan ay may mga mata sa kanilang mga braso, at ang ilan ay may maraming ulo. Ang panloob na chi ng mga nilalang na ito ay labis na nakakatakot. Maraming beses silang mas malakas kaysa sa misteryosong berdeng nilalang noon. Hindi kalabisan na sabihin na ang isang tipak ng kanilang panloob na chi ay maaaring pumatay sa kanilang dalawa dito. Agad na nagbago ang mga ekspresyon ni Chinyu at Holy Son Jiang. Halos magkasabay na umatras ang dalawa. Ano ito? Si Chinyu, pawis na pawis, ay labis na natakot. Ganoon din sa Holy Son Jiang. Sinabi niya sa mahinang boses, ang mga taong ito, hindi, ang panloob na chi ng mga bagay na ito ay nalampasan ang True Saint Cultivation Realm. Paano nabubuhay ang mga ganitong bagay sa Chaos Grave? Ang tanging magandang bagay ay ang mga nilalang na ito ay walang intensyon na salakayin sila, gayunpaman, ang kanilang mga titig ay hindi kailanman umalis kay Chinyu at Holy Son Jiang. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang mga bagay na nakatagpo ng mga namatay dito, pati na rin si Yan Gayan at si Liu Hei, sabi ni Chinyu. Sa malalim na boses, sa lakas nila, hindi talaga sila may kukumpara sa mga bagay na ito. Kaya lang, saan nanggaling ang mga bagay na ito? Bakit hindi ko sila nakita kanina? Maaari ba itong maging isang bagong species? O lahi ng demonyo? Hindi. Huminga ng malalim si Chinyu. Ito ay isang makapangyarihang nilalang na ipinanganak mula sa magulong chi. Oh, alam ni Kuya Chin ang tungkol dito. Nagulat si Holy Son Jiang. Nabahagyang tumango na parang naramdaman niyang wala nang ideya ang mataas at makapangyarihang si Holy Son Jiang sa sandaling ito. Tuldok, pansamantalang tanong ni Jiang Wushuang si Chinyu ay umiling. At sinabing, hindi ko alam. Bakit hindi ka pumunta at subukan? Bilang banal na anak ng pamilya Jiang, dapat ay mayroon kang ilang
paraan ng pagliligtas ng buhay. F6 ka. Kahit isang tribulation mahiwagang artifact ay hindi makatiis sa kanila. Anong mga paraan ang maaari mong gamitin upang iligtas ang iyong buhay? Agad na iniling ni Holyson. Diyang ang kanyang ulo, nag-aatubili na humakbang palapit. Si Chinyu ay napakalayo na ng kanyang narating, kaya tiyak na hindi na siya maaaring umatras ng ganito, kaya hinawakan ni Chinyu ang pinakamataas na buto sa kanyang kamay, at ang mysterious heavenly mirror sa itaas ng kanyang ulo, nakakatakot. Gayunpaman, naglakas loob pa rin si Chinyu at pumasok. Upang maiwasan ang mga aksidente, kailangan lang niyang kagatin ang kanyang daliri at hayaang bumulwak ang dugo. Kasabay nito, inilabas din niya ang mga natitirang Supreme Bones. Timan, mayroon ka talagang kompletong kalansay. Natigilan si Holy Sonjang nang makita niya ang eksena. To be precise, may dalawa, malamig na sabi ni Chinyu. Ibinuko ni Holy Sonjang ang kanyang bibig sa sobrang pagkabigla. Wala sa mood si Chinyu na pansinin siya. Siya ay ganap na nakatutok sa pagmamasid sa mga nilalang na ito at maingat na naglakad papasok. Ang mga tingin ng mga nilalang na ito ay naging mas malamig, at ang kanilang mga katawan ay bahagyang nanginginig na tila sila ay aatake. Sa kanyang likuran, huminto si Holy Sonjang sa kanyang mga landas. Parang nagsisimula na siyang makaramdam ng takot. Chinyu, bakit hindi mo ako bigyan ng isang patak ng blood essence at ang natitirang balangkas? Walang silbi na itago pa rin ito. Pulong ni Holy Sonjang. Natural na hindi siya pinansin ni Chinyu. Hindi niya pinansin si Holy Sonjang at nagpatuloy sa paglalakad ng mas malalim papasok. Ang paglalakbay na ito ay masasabing puno ng takot at kaba na parang tinatapakan nila ang manipis na yelo. Baka mamatay sila kung hindi sila mag-iingat. Hindi nagtagal, nawala si Chinyu sa linya ng paningin ni Holy Sonjang. Si Holy Sonjang, na natakot na, ay lalong natakot. Ibinuka niya ang kanyang bibig, gustong tawagin ang pangalan ni Chinyu, ngunit natatakot siyang hindi sinasadyang maalarma ang mga nakakatakot na nilalang na ito. Sa huli, ang banal na anak na si Jiang ay maaari lamang manatili sa kanyang kinaroroonan na may mapait na ekspresyon. Nagpatuloy si Chinyu sa pagpasok. Mas malakas pa ang mga nilalang na tumubo sa loob. Nang lumakad si Chinyu sa kailaliman, naramdaman pa niya ang hindi kilalang kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay sobrang nakakatakot na ito ay hindi mailarawan. Para siyang nakaharap sa black hole. Ang mahiwagang presyon ay nagpahirap. Sa isa na huminga. Ito ay ang takot na bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya ito kayang pigilan. Kahit na nakapagdesisyon na si Chinyu. Agad siyang huminto sa lugar at hindi nang ahas na humakbang papalapit. May balak pa siyang umatras. Ang mahiwagang pakiramdam na ito. Ano ang nangyayari? Mukhang mas malakas ito kaysa sa tunay na santo. Hindi kaya talaga. Namatay si Wu Ji. Puno ng pawis ang noo ni Chinyu, at umasa siya sa tanging bakas ng rasyonalidad na mayroon siya at nagpatuloy sa pagsusuri. O sa halip, ang magulong chi na ito ay nagbunga ng isang nakakatakot na antas na hindi maintindihan ng sinumang magsasaka. Patuloy na pinasaya ni Chinyu ang kanyang sarili sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mga binti ay tila na puno ng tingga, at hindi siya makagalaw. Walang tigil ang panginginig ng kanyang katawan. Mahirap para sa isang taong natatakot na gumawa ng isang makatwirang paghatol. Si Chinyu, na makatayo rito, ay nakakatakot na. Ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinubukang pakalmayan ang kanyang sarili ng buong lakas. Hindi mabilang na mga pag-iisip ang patuloy na bumabangga sa kanyang isipan, umaatake sa kanyang pananampalataya at estado ng pag-iisip. Halos sumabog na ang utak ni Chinyu. Tandang padamdam. Hindi talaga. Sa sandaling ito, gusto pa ni Chinyu na maging duwag na tao. Naisipan pa niyang magpakamatay. 2068 Chinwuji. 10,000 ideya ang patuloy na umaatake sa pananampalataya na laging pinananatili ni Chinyu sa kanyang puso. Ito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Maaaring masira ang kanyang isipan ng Dao kung hindi siya mag-iingat, at hindi na siya gagaling. Naka-cross-legged si Chinyu sa lupa at buong lakas na lumaban.
Ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig, at ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Putulin ang lahat ng iniisip. Umuungol si Chinyu sa kanyang isip. Tila nag-transform siya sa isang matalim na talim na patuloy na pinuputol. Ang malabalang kaisipan. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at umungol ng galit. Ang kanyang panloob na chi ay sumabog. Ang kapangyarihan ng kanyang pananampalataya ay pinakawalan sa sukdulan. Na nabasag ang lahat sa banggaan. Ang pananampalataya ni Chinyu sa kanyang isipan ay parang bagong panganak, nagniningning ng gininto ang liwanag at nakasisilaw. Sa sandaling ito, kumalma ang lahat. Ang nanginginig na katawan ni Chinyu ay dahan-dahan ding naging matatag. Napapikit siya ng mariin na para bang may nararamdaman siya. Pagkaraan ng ilang oras, tumayo si Chinyu mula sa lupa. Lalong naging determinado ang ekspresyon ng kanyang mata, at tila siya ay muling ipinanganak. Talagang nakakatakot ang epekto ng magulong chi, bulong ni Chinyu sa sarili. Kahit na nalampasan na niya ang balakid na ito, nakaramdam pa rin siya ng matinding takot. Walang oras na sayangin. Tumayo si Chinyu at nagpatuloy sa paglalakad sa kailaliman. Sa wakas, ang tunay na anyo ng Chaos Grave ay ipinakita sa harap ni Chinyu. Isang napakalaking berdeng kabaong ang inilagay sa kailaliman. Ang lahat ng panloob na chi ay tila nagmula sa kabaong na ito. Mabilis na naglakad pasulong si Chinyu at nakakita ng dalawang estatwa ng bato sa magkabilang gilid ng kabaong. Ang mga estatwang batong ito ay mukhang simple at walang palamuti, ngunit pinaramdam nila kay Chinyu ang isang bakas ng pagiging pamilyar. Wala siyang pakialam sa dalawang rebeltong bato. Sa halip, yumuko siya sa kabaong para ipahayag ang kanyang paggalang kay Wuji. Pagkatapos ay pinakilos ni Chinyu ang panloob na chi sa kanyang katawan at itinaas ang kanyang mga kamay, nagbabalak na buksan ang kabaong. Gayunpaman, ang kabaong ay hindi kapani-pani walang mabigat. Kahit na may malakas na lakas si Chinyu, hindi niya maigalaw ang kabaong. Buzz! Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang sinag ng liwanag. Hindi alam kung saan nanggaling. Mahigpit niyang hinawakan ang kataas-taasang buto, natatakot na may mangyari na hindi inaasahan. Hindi mabilang na sinag ng liwanag ang pumasok sa dalawang rebeltong bato. Kasunod nito, dahan-daang lumitaw ang mga laman at dugo sa mga estatwa ng bato na parabang sila ay muling isinilang. Ito. Laking gulat ni Chinyu kaya napaatras siya ng ilang hakbang at napaupo sa lupa ng may kalabog. Hindi nagtagal, ganap na nabuhay muli ang dalawang rebeltong bato. Mukha silang matanda ngunit marangal. Nang makita ni Chinyu ang dalawang taong ito, kinabahan siya na hindi man lang siya makapagsalita. Nang hindi man lang nag-iisip, ang dalawang estatwang batong ito ay dapat na nagbabantay sa kabaong. Ang nakakatakot na antas ng kanilang lakas ay hindi alam. Tagapangalaga. Sa sandaling ito, tila may naisip si Chinyu. Kataas-taasang buto. Ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ay nag-isip na ang Big Graves ay itinayo ng dalawang tagapaglingkod na iyon. Malamang ang dalawang rebeltong bato na nasa harapan niya ay ang dalawang katulong. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling kumuha si Chinyu ng dalawang kalansay at magalang na inilagay doon. Pagkatapos noon, yumuko si Chinyu sa kanyang katawan at hindi man lang naglakas loob na huminga ng malakas. Ang panloob na chi sa katawan ng dalawang matatandang ito ay masyadong nakakatakot. Hindi kalabisan ang sabihin na ang isang sulyap lang mula sa kanila ay maaaring makasire kay Chinyu. Makalipas ang ilang oras, isang boses ang umalangaw-ngaw. Mukhang, may pumasok, sabi ng isang matandang lalaki. Parang sa malayo ang boses niya, pero parang nasa harap niya rin. Magulo din ang katawan nito. Kapareho ito ng pangangatawan ni Lord Wuji, dahan-daang sabi ng isa pang matandang lalaki. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling nagpaliwanag, mga nakatatanda, hindi sinasadyang nahukay ang Chaos Grave. Ngayon, lahat ay gustong makuha ang mana ni Lord Wuji. Lahat ay nagsusumikap para dito. Tuldok. Dahan-daang itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Nang makita ng dalawang matatandang lalaki si Chinyu, bahagyang nagulat sila. Magkamukha sila, magkahawig-hawig, sabi ng isang matandang lalaki. Oo,
Pero, at the same time, parang may kulang, sabi ng isa pang matanda. Napatingin si Chinyu sa kanila at nalilitong sinabi, maaari ko bang tanungin ang dalawang nakatatanda? Sino ang tinutukoy mo? Subukan mong gawing mabangis ang ekspresyon ng iyong mata, hindi pinansin ng matanda ang sinabi ni Chinyu at nagpatuloy sa pagsasalita. Natigilan si Chinyu. Isang mabangis na ekspresyon ng mata. Joke ba ito? Sino ang nangahas na maging mabangis na humarap sa dalawang magsasaka na halos umabot na sa dulo ng kanilang landas sa pagtatanim? Not to mention being fierce, buti na lang hindi siya natakot umihi. Phew! Huminga ng malalim si Chinyu. Gayunpaman, gusto pa rin niyang subukan ito. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naisip ang kanyang sarili na hindi kapani-pani walang maganda ang pagkakagawa. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang iminulat ni Chinyu ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang titig ni Chinyu ay naging napakabangis. Para siyang mababa ang tingin sa lahat ng nabubuhay na nilalang at lahat ng bagay. They look alike, very much alike. Halos sabay na sabi ng dalawang matatandang lalaki. Seniors, anong pinagsasabi nyo? Bakit hindi ko maintindihan? Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabi. Kahawig mo talaga si Lord Wuji noong bata pa siya, sabi ng isang matandang lalaki. Maaaring talagang umiral ang reincarnation sa mundong ito. Lord Wuji, nag-reincarnate ba talaga siya? Sa sandaling ito, nagtanong ang isa pang matatandang lalaki, bata, anong panahon na ngayon? Napakamot ng ulo si Chinyu. Hindi alam ni Chinyu. Kung tutuusin, wala siyang alam tungkol sa panahon ng banal na rehiyon. Mga nakatatanda, hindi ko alam kung anong panahon ito dahil nagmula ako sa labas ng rehiyon. Ang alam ko lang ay Golden Age na ito ngayon. Tutong sagot ni Chinyu. Golden Age. Matapos marinig ang mga salitang ito, naging malabo ang mga mata ng dalawang matatandang lalaki. Bago umalis si Lord Wuji, sinubukan niyang humanap ng paraan para muling magkatawang tao. Baka siya talaga ang gumawa nito. Napuno ng luha ang mata ng isa pang matanda, at bahagyang nanginig ang kanyang katawan. Wala man lang siyang aura ng isang eksperto. Natarante si Chinyu at tumayo roon, hindi alam kung ano ang gagawin. Bata, ano ang pangalan mo? Tanong ng isang matandang lalaki sa sandaling ito. Senior, ang pangalan ko ay Chinyu, nagmamadaling sagot ni Chinyu. Chinyu, mayroon ka bang sariling dawis na pangalan? Tanong ng isa pang matanda. Mapait na tumawa si Chinyu at sinabing, ipinanganak akong parang langgam. Paano ako magkakaroon ng pangalang dawis? Kung bibigyan ka namin ng pangalang dawis, papayag ka ba? Sabi ng matanda. Natigilan si Chinyu. Pagkatapos ay dali-dali niyang sinabi, ito ay aking karangalan. Sige, sabay na wika ng dalawang matanda. Para silang naging isang tao. Ang kanilang mga salita at kilos ay naging. Hindi ka pani-pani walang pinag-isa. Mula ngayon, ang iyong dawis na pangalan ay magiging Chin Wuji. 2069 na nasa kamay ang walang kamatayang kasulatan. Ang dalawa ay hindi maingay ngunit nakakarinig kay Chinyu sa sandaling ito. Hindi niya maiwasang umatras at bumulong, Chin Wuji. Ako. Paano ko? Noon, minsang sinabi ni Lord Wuji na gusto niyang makita ang paraan ng reincarnation at hintayin ang pagdating ng Golden Age. Sa ganitong paraan, malalaman niya kung gaano kalakas ang isang magulong katawan na tumuntong sa Immortal Emperor Realm. Dahan-daang sabi ng matandang lalaki. Napakahawig mo kay Lord Wuji noon, sabi ng isa pang matandang lalaki. Ngunit hindi ako siya, sumimangot si Chinyu at sinabi. Sino ang nakakaalam kung ikaw? Umiling ang matandang lalaki. Kahit ano paman, ikaw pa rin ang magulong katawan ng henerasyong ito. Maaaring minana mo ang pananampalataya ni Lord Wuji. Sabi ng isa pang matandang lalaki. Natahimik si Chinyu. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng Wuji, at alam din niya ang maluwalhating kasaysayan ng Wuji. Mula noong sinaunang panahon, halos lahat ay hulaan kung gaano kalakas ang Immortal Emperor Realm. Gayunpaman, walang nakakaalam tungkol dito. Sa sandaling ito, ang dalawang attendant na ito ay tila inilagay ang lahat ng kanilang pag-asa kay Chinyu. Sige.
Sa wakas, unti-unting naging determinado ang ekspresyon ng mata ni Chinyu. Bagaman hindi ako si Lord Wuji, handa akong magmana ng kanyang pananampalataya at magsikap na matupad ang kanyang hiling. Sabi niya habang nakatingin sa dalawang matanda. Tuldok. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, muling tumulo ang mga luha sa mga mata ng dalawang matatandang lalaki. Para bang nakita na nila si Lord Wuji noong nakaraan. Hindi mabilang na mga alaala ang pumasok sa kanilang isipan. Sila ang pinakamatapat na tagasunod ni Wuji, at handa pa silang maging tagapag-alaga pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang gayong pananampalataya ay hindi mailarawan. Maaari ko bang tanungin ang dalawang nakatatanda? Nasa kabaong ba ang bangkay ni Lord Wuji? Tanong ni Chinyu sa malalim na boses. Wala dito ang katawan ni Lord Wuji. Noon, matagal na siyang umalis sa Holy Region. Umiling ang matandang lalaki. Tulad ng inaasahan. Mukhang totoo ang mga chismis sa labas, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Wala na bang bakas ni Lord Wuji simula noon? Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at nagtanong. Sabay-sabay na tumango ang dalawang matatandang lalaki, nagbigay kay Chinyu ng positibong sagot. Bago kami namatay, naniniwala pa rin kami na hindi patay si Lord Wuji. Sayang at hindi namin siya nakita sa huling pagkakataon, ni hindi. Namin siya nakitang nag-lecture daw. Puno ng panghihinayang at pinanibik ang tono ng dalawa. Sa sandaling ito, si Chinyu ay tila naging kanilang bagong pag-asa. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-transform ang kanilang mga katawan sa Dao, na parang anumang oras ay mawawala. Hindi nila sinagot si Chinyu. Sa halip, tumingin sila kay Chinyu ng may malalim na pagmamahal, at ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Umaasa kami na matupad mo ang hiling ni Lord Wuji. Sa sandaling ito, ang kanilang katawan ay ganap na nagbago sa Dao at nag-evolve sa maraming mga imahe. Sunod-sunod na eksena ang lumabas sa harap ni Chinyu. Ang mga diskarte ng Dao na nasakop nila ang mundo at hindi natalo noong bata pa sila ay mabilis na dumaan sa napakabilis. Ang kanilang hindi magagapi na buhay ay umunlad sa maikling panahon. Ang hindi masisira na pananampalataya at ang walang kapantay na aura nito ay nagpakilo sa mga tao. Isang lalaking may maitim na buhok ang lumitaw sa huling sandali ng pagbabagong anyo ng Dao. Nakaharap ang lalaking ito sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Ngunit may kahangahangang paraan na kayang lumunok ng mga bundok at ilog. Si Wuji ba ang taong iyon? Pulong ni Chinyu. Sinubukan niyang iunat ang kanyang kamay, ngunit ang Dao technique ay ganap na nawala. Kaagad. Rumble. Isang kakaibang kababalaghan ang naganap, at ang kabaong ay dahan-daang lumayo. Bumulwak ang mga butil ng magulong chi. Wala sa kabaong ang bangkay ni Wuji kundi ang kanyang damit at dalawang kasulatan. Maliban doon, wala nang iba. Ang magulong chi, talagang nanggaling sa damit na ito, bulong ni Chinyu. Bagamat ito ay ordinaryong damit lamang, ang panloob na chi na ibinubugan nito sa sandaling ito ay nalampasan ang sa Saint Weapon at malapit sa isang Tribulation magical artifact. Walang bakas na immortal na kasulatan. Si Chinyu ay tumingin ng malapitan. Ang Trachelas Immortal Scripture na hinahanap ng mundo ay nakasulat sa dalawang kasulatan. Nasa kamay niya na ito ngayon. Sa wakas, nasa kamay niya na talaga. Hinawakan ni Chinyu ang relic ni Wuji gamit ang dalawang kamay at may halong damdamin. Gayunpaman, ang lahat ng mga kaisipang ito ay naging kaguluhan sa huli. Trachelas Immortal Scripture. Nahigitin pa nito ang isang Immortal Emperor Dao technique. Pinigilan ni Chinyu ang pananabik. Kanyang puso at maingat na kinuha ang Trachelas Immortal Scripture. Pagkatapos noon, itinago ni Chinyu ang Trachelas Immortal Scripture. Tungkol naman sa mga damit ni Wuji, nagsuot lang si Chinyu. Ang mga damit ay akmang-akma kay Chinyu. Parang tailor-made. Mukhang totoo ang sinabi ng dalawang senior na iyon. Pulong ni Chinyu. Hindi kaya may relasyon talaga sila ni Wuji. Hindi ako mapakali. Huminga ng malalim si Chinyu. Dahil nakuha niya ang dawis na pangalan ng Wuji, ipagpapatuloy niya ang kanyang pananampalataya at haantong sa Invincible Realm. Matapos ilagay ang lahat, tumalikod si Chinyu at umalis. Marahil dahil nakuha niya ang mana ni Wuji, ang pag-alis ni Chinyu ay tila napaka-relax sa pagkakataong ito.
Ang mga mahiwagang nilalang na iyon ay hindi rin inatake si Jinyu. Hindi man lang siya nilingga ng mga ito. Sa sandaling ito, tila may naisip si Jinyu. Pinalaki niya ang Chaos Grave at sinabi sa mahinang boses, sa hinaharap, maaari akong magtago dito para mag-retreat kung wala akong mapupuntahan. Siyempre, ito ay ideya lamang ni Jinyu. Pagkatapos ng lahat, maaaring dalhin ng siyam na dakilang aristokratikong pamilya ang kanilang Immortal Emperor Magical artifacts para direktang salakayin ang Chaos Grave. Sa sandaling ito, nakatayo pa rin si Jiang Wushuang sa parehong lugar, naghihintay kay Jinyu. Nang makita si Jinyu na ligtas at maayos na lumabas, agad siyang natuwa. Lumabas na si Kuya Chin. Paano ito? Nakuha mo na ba ang nakatagong kayamanan? Naiinip na tanong ni Jiang Wushuang. Umiling si Jinyu nang hindi nag-iisip. Hindi. Sa kakayahan ko, hindi ko makuha. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Jiang Wushuang. Napabuntong hininga si Jinyu at sinabi, may kabaong doon, ngunit nabigo akong ilipat ito. Banal na anak Jiang, ipinapayo ko sa iyo na bumalik at hayaang dumating ang iyong tunay na santo. Hinala ni Jiang Wushuang si Jinyu at sinabing, wala ka talagang nakuha. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Walang hiyang sinabi ni Jinyu. Kung nakuha ko ang Track-Alas Immortal Scripture, wala akong oras na makipag-usap sa iyo nang walang kaparerekan dito ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, lumabas si Jinyu sa Chaos Grave. Nang makita ito, si Jiang Wushuang ay nakasunod lamang sa likod ni Jinyu. Mabilis na naglakad ang dalawa palabas ng Chaos Grave. Tungkol naman sa siyam na sanctum, ang mga ito ay maharlika pa rin at hindi nasisira. Nakita mo ba iyon? Ang siyam na sanctum na iyon ay nakatayo pa rin doon ng marilag. Kung nakuha ko ang nakatagong kayamanan, ang siyam na bulwagan ng pagsasanay na iyon ay matagal nang napatay, sinamantala ni Jinyu ang pagkakataong sabihin. Tila naisip ni Jiang Wushuang na may katuturan ito. Kaya't sinabi niyang nakangiti, Brother Chin, paano kung ipahiram mo sa akin ang lahat ng iyong pinakamataas na buto? 270 pagtakas mula sa Zhongzhou Supreme Bone. Ay hindi. Sinampal ni Jinyu ang kanyang ulo at sinabing, nako. Inihagis ko talaga ang pinakamataas na buto sa loob. Nang marinig ang sinabi ni Jinyu, agad na nagdilim ang mukha ni Holy Sonjang. Brother Chin, nagbibiro ka ba? Napakahalagang bagay ng Supreme Bone na iyon. Paano mo ito itatapon sa loob? Malungkot na sabi ni Holy Sonjang. Tuldok, umiling si Jinyu at sinabing, sinasabi ko ang totoo. Talagang itinapon ko ang pinakamataas na buto sa loob. Ang nasa kamay mo ay marahil ang tanging pinakamataas na buto na natitira sa mundong ito. Anong biro ito? Matapos makilala ang dalawang matatandang lalaki, ang pinakamataas na buto sa kamay ni Jinyu ay nawala. Ano pa ang maibibigay niya kay Holy Sonjang? May bakas ng galit sa mukha ni Holy Sonjang. Pinandilatan niya si Jinyu at sinabing, you brat. Kung hindi mo ako bibigyan ng Supreme Bone, mabilis na ibalik ang mysterious heavenly mirror ng pamilya kong si. Huwag kang mag-alala, Holy Sonjang. Nangako ako sa pamilya Jiang na ibabalik ko ito pagkatapos gamitin, nakangiting sabi ni Jinyu. Kasabay nito, kinuha ni Jinyu ang mysterious heavenly mirror. Pinaglalaruan ito sa kanyang mga kamay, sinabi niya sa mahinang boses, Holy Sonjang, maibabalik ko ang bagay na ito, ngunit natatakot akong kailangan kong pumasok muli sa Chaos Grave. Maaari ko bang ibalik ito sa iyo kapag tapos na ako? Bago makapagsalita si Holy Sonjang, nagmamadaling idinagdag ni Jinyu, wala akong pagpipilian. Ito ang kasunduan ko sa pamilya Jiang. Ibinuko ni Holy Sonjang ang kanyang bibig at iwinagayway ang kanyang kamay. Kalimutan mo na. Dahil nangako na ako sa iyo. Siguradong hindi na ito babawiin ng pamilya ko. Maraming salamat. Tuwang-tuwa si Jinyu. Pagkatapos niyang ikulong ang kanyang mga kamay kay Holy Sonjang, tumalikod siya at umalis. Malamang na napakahirap itago ang bagay ng kataas-taasang buto. Malamang na hindi magtatagal bago ito kumalat. Sa makatuwid, kinailangan ni Jinyu na panatilihin ang Mystic Heavenly Mirror para mailigtas ang kanyang buhay.
Sa mga damit na naiwan, hindi natakot si Jinyu. Kahit na ang isang tunay na santo ay mahihirapang gumawa ng anuman sa kanya kung makatagpo siya ng isa. Si Jinyu ay hindi nang ahas na manatili sa malapit sa Chaos Grave at umalis. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpa siya si Jinyu na umalis pansamantala sa Jongzhou at direktang bumalik sa Nanzhou. Matapos makapasok sa Chaos Grave, ang kalagayan ng pag-iisip ni Jinyu ay lubos na bumuti, at maaari na siyang tumuntong sa advanced stage ng Reversion Void anumang oras. Bukod dito, kasama ang Trakelas Immortal Scripture sa kanyang kamay, kailangan itong maunawaan ni Jinyu sa lalong madaling panahon. Sa panahong iyon, hindi na magiging mahirap na abutin ang kasalukuyang banal na anak. Hanggat tumuntong siya sa parehong cultivation realm, hindi matatakot si Jinyu sa sinumang banal na anak. Sa kabilang dulo, pagkabalik ni Holy Lord Si, agad niyang pinakilos ang kanyang mga tao. Bukod kay Zuan Jizi, Jinyu, at sa iba pa, ang paghihiganting ito ay para din sa lahat ng kinagalitan ng pamilya Si. Gayunpaman, pagkatapos ng banal na Panginoon Si ay natapos ang kanyang deployment, dumating ang balita. Isang cultivator na nanatiling malapit sa Chaos Grave ay bumulong sa tainga ni Holy Lord Si. Holy Lord Si, si Holy Sonjang ay pumasok sa Chaos Grave at lumabas na hindi nasaktan. Nagulat si Holy Lord Si at nagmamadaling sinabi, paano ito posible? Maraming tao ang nakakita nito, mapait na sabi ng magsasaka. Banal na Panginoon Si, ang pinakamataas na buto sa kamay ni Holy Sonjang. Natatakot ako na ito ay totoo. Ang banal na Panginoong Si, na galit, ay halos himatayan nang marinig niya ito. Totoo. Totoong-totoo ang Supreme Bow na iyon. Hinawakan ni Holy Lord Si ang pader gamit ang isang kamay, natatakot na siya ay mahulog. Mahina na ikinaway ni Holy Lord Si ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito, kalimutan mo na. Mag-iisip ako ng paraan para mahiram ang kataas-taasang buto na iyon mamaya. Tsaka, may isa pang balita, maingat na sabi ng magsasaka sa mga sandaling ito na parang natatakot na galitin si Holy Lord Si. Mas kalmado ang hitsura ni Holy Lord Si. Tumango siya at sinabing, magsalita ka. Sanay na ako sa napakaraming masamang balita. Iyon ay, si Jinyu ay pumasok sa Chaos Grave kasama niya. Ang boses ng magsasaka ay parang tili ng lamok. Natigilan si Holy Lord Si at nagluwa ng isang bibig ng dugo. Jinyu. Naramdaman ni Holy Lord Si na umitim ang kanyang paningin at agad na bumagsak sa lupa. Holy Lord Si, okay ka lang ba? Ang mga magsasaka sa paligid niya ay nagmamadaling pinalibutan siya. Ibinuko ng banal na Panginoong Si ang kanyang bibig, mukhang napaka-haggard. Holy Lord Si, nagpadala na ako ng mga tao para sundan si Jinyu. Mahahanap natin siya agad. Nagmamadaling sinubukan ng magsasaka na iligtas ang sitwasyon. Ikinaway ni Holy Lord Si ang kanyang kamay gamit ang huling bahagi ng kanyang lakas at sinabing, hayaan mo, ibalik mo siya. Hindi, patayin mo siya kaagad. Patayin siya. Pagkasabi nito, hinimatay si Holy Lord Si. Pagkatapos ay mabilis na inayos ng pamilyang Si ang isang tunay na santo na susundan si Jinyu. Bago kumilos ang tunay na santo, nagboluntaryo si Shifeng, maaari mo ba akong payagan na sumama sa iyo? Gusto ko ring personal na patayin itong si Jinyu. Nag-isip sandali ang tunay na santo bago siya tumango at sinabing, sige, sumunod ka sa akin. Bagamat makapangyarihan ang pamilyang Si, wala silang maraming true saints. Mayroon silang 8 o 10 sa karamihan, at halos lahat ay nalanta. Sa tuwing sila ay umaatake, ang kanilang mga buhay ay paikliin. Sa makatuwid, hindi sila madaling umatake. Tinala niya si Shifeng dahil naisip niyang hindi niya kailangan ng pag-atake ngunit maaari niyang tulungan si Shifeng. Tuldok. Sa kabilang dulo, habang si Jinyu ay may Trakelas Immortal Scripture sa kanyang kamay, siya ay labis na kinakabahan habang nasa daan. Natatakot siyang matuklasan siya. Kapag nahukay ang walang bakas na walang kamatayan na kasulatan, tiyak na guguluhin nito ang banal na rehiyon. Sa sandaling ito, walang masyadong tao na mapagkakatiwalaan ni Jinyu. Maliban kay Juwo at Xiaohai, halos hindi nang ahas si Jinyu na magtiwala sa iba.
Hindi nagtagal, dumating si Chinyu malapit sa isang pormasayon at nagplanong dalhin ang pormasayon sa Nanzhou. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Chinyu ang mga bakas ng lubhang mapanganib na internal chi. Ito ay banal na kapangyarihan. Huminga ng malalim si Chinyu, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Tulad ng inaasahan, sa sandaling kumilos ang isang tunay na santo, wala akong mapagtataguan. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at hindi napigil ang tumawa ng mapait. Huminga ng malalim si Chinyu at ipinikit ang kanyang mga mata upang maramdaman ang pinagmula ng banal na kapangyarihan. Para sa True Saint, lahat ng pamamaraan ay walang silbi, kaya hindi niya itinago ang kanyang panloob na chi. Ilang sandali pa, may lumitaw na figure mula sa dilim. Chinyu? Matagal nang hindi nagkita. Ang boses na ito ay hindi maihahambing na pamilyar. Nagmula ito kay si Shifeng. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Hindi niya pinansin si Shifeng at sinabi sa isang lugar sa kawalan, "Senyor, hindi na kailangang magtago." Natigilan si Shifeng. Halatang hindi siya masaya na hindi siya pinansin ni Chinyu. Ilang sandali pa, isang kabadong matandang lalaki ang lumabas sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod, at ang kanyang mga mata ay halos malunod sa mga kulubot. Mukha siyang hindi mapapantayang matanda. Matanda ka na, pero lumalabas ka pa rin para gumalaw. Nakangiting sabi ni Chinyu. Chinyu? Bantayan mo ang iyong mga salita kapag nakikipag-usap ka sa elder ng pamilyang si, malamig na sabi ni si Shifeng. Oo, may ibang tao dito. Kulat na sabi ni Chinyu. I'm sorry. Masyadong mahina ang internal chi mo. Hindi kita nakita.